na maingay, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Yung si Luistro, yung babae, alam niyo ba kung magkano ang pondong nakuha niya nitong nakaraang taon? Almost 7 billion. Batangas lang po yan, ha? Sinasabi ho ng mga congressman, hindi naman nadaan sa amin yan eh. Nek-nek nila. Kasi sa 7 billion, ang kinukuha ho nilang porsyento, 35%. Magkano ang 35% ng 7 billion? Kaya lahat to ng mga congressman na nagsusulong na i-impeach si VP Sara, lahat po yan naging bilyonaryo. Dahil hinayaan din ni Presidente, ni Speaker Martin Romualdez at nung mga nakaraang Senate President, hinayaan nilang nakawan tayo. Alam niyo ba, dahil sa mga anomalyang yan, tayo ho, may edad na. At kung yung apo ninyo, bagong panganak pa lang, may utang na ho ng 200,000 bawat isa. Mahigit 140 million na tayong Pilipino ngayon. Imagine po, bawat isa sa atin, ultimo apo natin, ultimo sanggol na bagong panganak, may utang na agad na 200,000. Nagtataka tayo, bakit, lalo na sa ating distrito, sa DOS, bakit ang daming hindi nakikialam? Etong ginawa nila, binusog tayo sa ayuda. Yung ayudang binibigay sa atin, sapat ba yun? Bigyan kayong 7,000, 10,000 sa loob ng isang taon. Tapos nanakawan kayo araw-araw ng daang-daang libong piso bawat isa sa atin. Kayo po, kung talagang mahal tayo ng gobyerno, bakit hindi tayo turuan na maghanap buhay, magnegosyo? Mahirap mamasukan sa atin dahil karamihan sa atin noon, biktima rin tayo ng kahirapan, kapos din tayo sa pinag-aralan. Pero may kakayanan tayo. Kaya nating maghanap buhay dahil may kanya-kanya tayong talento na ibinigay ng Diyos sa atin. So sana ang gobyerno, ang congressman natin, in-improve nila yung kakayanan natin. Binigyan nga tayo ng mga livelihood program. Gawa ng sabon, gawa ng kung ano-ano. Hindi naman tinuro sa atin kung sino may bibili pa doon sa tinuro nila sa atin. Wala po. Biktima tayo eh. Kaya lang, itong pangyayari ngayon, tayo rin ang dapat sisihin. Kasi tayo rin noon, kung sino magbibigay sa atin ng pera, yun ay boboto natin. Di mo ba? Kung sino kukuha sa aking leader, susweldohan ako, 500 a day sa loob ng isang linggo. Kahit hindi ko kilala yan, iboboto ko yan. Oh. Lahat tayo rito naging political leader. Lahat tayo naghangad na pagbabago, pero ang nangyari, binigyan tayo ng barya. Yung pagbabagong gusto natin, paulit-ulit tuwing eleksyon na lang, yan ang ginagawa sa atin.
ang dapat sisihin, hindi lang yung politiko eh. Tayo rin. Tayo rin ang gumawa, ang bumoto sa mga politikong yan. Kaya kung ano yung ginawa natin, yan din ang binalik nila sa atin. Tanong ko po ngayon sa inyo, hindi ba ho kayo nagsisisi? Bagay, ang Pilipino, kahit na nasaktan, hindi talaga hindi aamin. Para kayong mga lalaki, nahuli na ng asawa, pero sinasabi, hindi, kaibigan ko lang yan eh. Hanggat hindi natin babaguhin, hanggat hindi tayo tatayo sa tama, yung nagawa nating pagkakamali noon, sinisingil na tayo ngayon. Kaya ngayon, ito na ang panahon na pare-pareho natin aayusin yung ating pagkakamali. Ang hirap ipaglaban ng pagkakamali. Dahil magtawag ka lang ng tao rito, lahat sumasabi, lahat tanungin nyo mga kapitbahay ninyo, ang hirap ng buhay ngayon. Hindi ko na malaman kung anong klaseng gobyerno ito. Pero, pag may nananawagan na tama na, sobra na, nasaan kayo? Bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Yeah. Ang pagbabago, hindi natin makakamtan to kung hindi tayo magsasakripisyo. Kami po na nandito ngayon, puro volunteer po kami. Kilala naman nyo siguro ako, lalo na yung mga taga-distrito 2 ng Quezon City. Ang hirap po ng kalagayan natin, pero mas mahirap pagka walang tumayo sa tama. Kaya po sana ngayong gabi na to, ngayong oras na to, lahat po sana tayo, buksan natin ang isip natin, ang puso natin. Panahon na gumawa naman tayo ng bagay para sa bayan natin. Panahon na gumawa naman tayo ng tama para sa mga anak natin. Gusto nyo ba? Mamatay man tayo rito ngayon, lumisan man tayo ngayon, pero ang problema, dala-dala ng mga anak natin. Gusto nyo ba na pahirap tayo, araw-araw na magtatagal at wala tayong ginagawa na itama, labanan ang paglalapastangan at pangwawalang hiya sa atin ng administrasyong Marcos na to, mababaon pa tayo ng mababaon. Ako, kung tutusin, wala na akong problema. Yung 3 kong anak, yung bunso ko, abogada. Yung pangalawa ko, doktora. At yung panganay ko, graduate ng visual arts, tumutulong ngayon sa akin. Inaaway ako ng asawa ko. Ano ba mapapala mo dyan? Gumagastos ka dyan, sinusugal mo ang buhay mo, hindi mo ba alam kung ano ang kalaban mo? Mahal mo ba kami? Na baka kami ay madamay? Nasa setting lugar ang pamilya ko dahil nasa isang subdivision. Pero paglabas ng mga anak ko, makakasiguro ba ako? Dahil ang daming naghihirap, ang daming namang adik sa paligid.
Nakasasakyan nga ang anak ko. Wala, di ba pwedeng mangyari sa kanya yung mga hino-hold up? Ginagahasa? At sabi ko nga, sa tagal ng biyaya, sa haba ng biyaya binigay sa akin ng Diyos, etong natitira kong lakas, ilalaan ko na lang na makatulong ako, yun na lang ang sukli ko bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Pilipino, gampanan ko naman ang tungkulin ko sa bayan.